May paalalang isang political commentator sa magiging takbo ng gobyernong Marcos Jr. ngayong sabay-sabay na kalamidad ang kinakaharap ng bansa. Si MJ Mondihar para sa report. Kami, mga public servant, kami ng mga hinalal ng taong bayan ay dapat nakikita na hindi naglalaro na kung ano-ano ginagawa, namumulitika, whatever, basta nagtatrabaho lang para makapagserbisyo sa tao. Ito ang marching order ni Pangulong Marcos Jr. habang sunod-sunod ang kalamidad na tumatama sa bansa. Nasa loob na ngayon ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Paulo, habang hindi pa rin nakakabangon mula sa hugupit ng Bagyong Opong ang ilang lugar sa Pilipinas. Idagdag mo pa ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu na kumitil na maraming buhay at ang banta ng pagsabog ng mga bulkan gaya ng Bulkang Taal na patuloy ngayon ang volcanic activity. Dahil nasa Pacific Typhoon Belt, Pacific Ring of Fire at ibabaw ng mga fault line ng Pilipinas, madalas tayong tamaan ng malalakas na mga bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Kaya para sa political commentator na si Ibi Hugalbot, dito masusubok ang tatag ng gobyerno. Na going back, meron tayong lindol, meron tayong bagyo. But you probably forgot, no, na nakalimutan mong i-mention siguro MJ na kaninang madaling araw mayroong minor eruption ang Taal Volcano. Nako po. At we have to remind our mga kababayans that aside from Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ang Mount Bulusan, alert level 1 pa rin ang Mount Mayon, at naka-alert level 2 pa rin ang Mount Canlaon na nasa Negros Oriental. Ayon kay Hugalbot, husgahan ng publiko ang disaster response ni Marcos Jr. at hindi maiiwasan ang paghahambing sa mga nagdaang administrasyon. Tama, no? At hindi lang talaga doon sa disaster response ang magiging comparison. Lahat na ng mga metrics ng gobyernong ito will always be compared to the previous administration, whether it's Duterte or not. Kasi nga meron ng benchmark, no? Whether it's disaster response, the economy, infrastructure, corruption, crime, and everything, hindi talaga natin yan mapipigilan na ikumpara because people already felt the difference doon sa panahon ng previous administration ni Digong compared to what they are feeling right now and with what they are witnessing in their very own eyes with this Marcos Jr. administration. Nasa Cebu ngayon si PBBM para magbigay ng tulong sa mga nabiktima ng lindol. Subalit, nauna ng isang araw na nakapaghatid ng ayuda si Vice President Sara Duterte na personal pang bumisita sa mga namatayan. Nagpadala rin ng tulong ang Davao City Government at iba pang local government units. Si VP Sara ay former mayor ng Davao bago naging vice-presidente. So, kung titingnan mo, kasi inherent na talaga sa atin ito, MJ. That's why ako talaga, no, ang dami, hindi ako eksperto ng disaster response, pero it doesn't take rocket science, no. Tingnan mo yung ginagawa sa Davao at sa OVP. Kahit wala yung VP, no, kahit wala yung leader, kahit wala, automatic na. Tingnan mo yung response ng OVP dito sa Cebu at from the central office. Wala pa si VP, andun na. 'Di ba? No photo ops, no EPAL, no nothing. Naka preposition na lahat. You have Davao City, no? Na talagang trademark na nila 'yan, no? They are always the first LGU to mobilize and send help. Comprehensive help, no? At mind you, hindi naka-attach sa isang politiko. It's always from the people of Davao. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.